Sama-sama tayong magiging Saksi! Mga kapuso, bago sa saksi, 2 beses nang naglandfall ang bagyong Marce. Ang ikalawang landfall na itala kaninang alas 9 ng gabi sa paligid ng Sanchez Mira, Cagayan. At as of 8 p.m., nakataas ng orange rainfall warning sa ilang bahagi ng mga lalawigan ng Cagayan at Apayao at sa Babuyan Group of Islands. Banta ang baha sa mga flood-prone areas at pagguho ng lupa sa landslide-prone areas. Yellow rainfall warning naman sa Batanes at natitirang bahagi ng Apayao at Cagayan. Una pong naglandfall ang bagyong Marce sa Santa Ana, Cagayan kaninang hapon at naramdaman din ang hagupit ng bagyo sa iba pang bahagi ng Northern Luzon. Saksi, si Salima Refran. Malakas na hangin at ulan na nagpatumba sa ilang gamit sa stasyon ng pulis sa Santa Ana, Cagayan. Bahagyang bumigay ang kisame pati ang pintuan. Nagkalat ang mga debris sa paligid. Sa Santa Ana, naglandfall ang bagyong Marce 3:40 ng hapon kanina. Hinagupit din ang bayan ng Gonzaga kung saan maraming poste ang tumagilid. Nakalaylay na rin ang mga kable sa kalsada at halos tangay na. May natumba ring puno. Winasiwas din ang hangin ng mga puno sa dalampasigan na sinabayan ng paghampas sa malalaking alon sa baybayin. Ang kalapit na mga bahay at paaralan, pinasok na rin ng daluyo. Talaga malakas naman ang alon, ma'am. Nakasanayan namin na dito, ma'am. Naglipara naman ang mga yero mula sa ilang bahay at isang establishmento. Malakas din ang ulan sa Kamalanyugan kaya halos umabot na sa katuturan Mabangok Bridge ang tubig. Sa ngayon, mahigit 5,000 pamilya ang nasa mga evacuation center pero may ilan pa rin na ayaw iwan ang kanilang mga bahay. Natatakot kaming iwanan tong mga bahay namin, ma'am. Nawala naman ang supply ng kuryente ang ilang bayan sa probinsya habang pahirapan naman ang komunikasyon sa Kalayan. Binayo rin ang malakas na hangin ng ilang lugar sa Ilocos Norte. Bukod sa panakanag ang pag-ulan, tila tinutulak na malakas na hangin ng ilang sasakyan sa bayan ng Pasukin. Ganyan din ang naranasan sa ilang bahagi ng Pagudpud. Binabantayan ng mga opisyal ng barangay ang lakas ng alon. Isang seawall naman ang natibag dahil sa lakas ng hampas ng alon ng dagat. Kaya ang mga guro sa Pagudpud National High School nangangambang madamay ang bakod ng paaralan dahil malambot ang lupa nito. Malakas na hangin at pabugso-bugsong ulan naman ang bumungad sa Baguio City kaya zero visibility sa mga kalsada. Dahil sa bagyong Marce, pinuntahan ng City Disaster Risk Reduction and Management Office at barangay officials ang landslide at flood-prone areas. Kaalis naman kami kung baga medyo delikado na. Nagabantay sa mga CCTV at Eye in the Sky sa Smart City Command Center ang City Hall. Nakatutok din sila sa City Camp Laguna flood-prone rin kaya nakahanda na lahat ng rescue at survival equipment. Mga responders natin, last count namin kahapon, we have around 1,300. Yan. So composite na to from the Barangay Disaster Council, from our BCPO, from our fire. Yan. Tapos may mga volunteers din tayo. Sa kabila ng mga pag-ulan, bukas ang Baguio para sa mga turista. Bayad na po yung booking. Bayad na po yung bus, tsaka Airbnb. So, kahit po may bagyo, go lang. Dahil sa tuloy-tuloy na ulan na dala ng bagyong Marce at maging nitong nararanasan ngayon na makapal-kapal na fog, isinara na itong bahaging ito ng Cannon Road. May mangilan-ngilang mga pinapayagang mga motorista pero kinakailangan sila ay mga residente ng Baguio City. Inaabisuhan ng lokal na pamahalaan ang mga motorista na aakyat ng Baguio na dumaan na lamang ng Nagilian Road o di kaya ng Marcos Highway. Kasi nga may problema nga dun sa foundation pa. Tinetest pa nila yung foundation. Pag siguro in 2 weeks, pag nakita nila na sturdy na siya, matibay na, then we're going to allow yung passage na rin ng mga visitors. Sa Binloc, Dagupan City, gumuho ang dulong bahagi ng Tondaligan Baywalk dahil sa lakas ng alon. Bawal munang pagligo sa baybayin malapit dito. Sa ngayon, planong maglagay ng steel sheet pile para mas maging matibay ang kanilang seawall protection.
Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Refra ng inyong saksi. Mga kapuso, tatawirin po ng bagyong Marce ang bahagi ng Northern Luzon ngayong gabi. Nakataas ang signal number 4 sa northern portion ng Cagayan, kasama po ang Babuyan Islands, northern portion ng Apayao, at northern portion ng Ilocos Norte. Signal number 3 naman sa Batanes, sa natitirang bahagi ng Cagayan, Apayao at ng Ilocos Norte, northern portion ng Abra, at northern portion ng Ilocos Sur. Signal number 2 sa northern at central portions ng Isabela, natitirang bahagi ng Abra, Kalinga, Mountain Province, northern portion ng Ifugao at ng Benguet, natitirang bahagi ng Ilocos Sur at northern portion ng La Union. Sa ilalim naman ng signal number 1, ang natitirang bahagi ng La Union, Pangasinan, natitirang bahagi ng Ifugao, natitirang bahagi ng Benguet, natitirang bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern at central portions ng Aurora, northern portion ng Nueva Ecija at northern portion ng Zambales. Base po sa forecast track ng Pag-asa, bukas na madaling araw posibleng nasa West Philippine Sea na ito at nasa labas na ng PAR sa hapon o gabi. At base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, magdamagan pa rin ang matinding ulan sa Batanes at Babuyan Islands, Cagayan, Isabela, Apayao, Ilocos Norte, Ilocos Sur at iba pang bahagi ng Cordillera. Magpapatuloy po yan bukas na umaga. At meron pa rin sa Santa Ana, Cagayan, ilang bahagi ng Isabela, gayon din sa Ilocos Provinces, La Union, Pangasinan at Cordillera Region. May mga pag-ulan din sa iba pang bahagi ng Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Mindoro Provinces at Palawan. At sa Metro Manila, pwedeng maulit ang mga pag-ulan gaya po kahapon at kagabi. Posible rin ang kalat-kalat na ulan sa ilang bahagi ng Visayas, pati na rin sa Mindanao. Sa ibang balita naman, ang pagbaligtad ng daloy ng EDSA Bus Carousel ang isa sa iniisip na solusyon ng Transportation Department para po sa problema ng mga pasaway na pumapasok pa rin sa EDSA Busway. Si Senator Sherwin Gatchalian naman tumaging magkomento kung kapatid nga niya ang may-ari ng luxury vehicle na nasita habang gamit ang number 7 na plaka. Saksi si Joseph Moro. Ang driver ng kontrobersyal na puting luxury vehicle na ito nagpaliwanag sa Land Transportation Office kahapon na masakit daw ang kanyang tiyan at nagmamadali nung linggo ng gabi kaya siya pumasok sa northbound lane ng EDSA Busway. Pero sa kuha ng CCTV ng MMDA, hindi naman mabigat ang trapiko sa mga oras na yon sa labas ng busway. Pinatawa na ng 9,000 pisong multa ang driver. Sabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista, iniimbestigahan nila ang insidente para alamin kung may dagdag pang pananagutan. Gamit ng SUV ang Protocol Plate 7 na pang-senador. Sa paglutang ng driver, lumabas na ang sasakyan ay pagmamayari ng Orient Pacific Corporation, kumpanyang pinamumunuan ni Kenneth Tan Gatchalian, tumatakbong kongresista sa Valenzuela. Kapatid siya ni Senador Sherwin Gatchalian. Sa kapatid niyo po ba yan? Or sa brother niyo yung sasakyan? Andun na sa LTO yung mga documents, no? So, iwan na lang natin sa LTO. Posible po kayang sa inyo yung plane, pero nagamit lang po ng kapatid. Iwan na lang natin sa LTO, guys. Sa isang pahayag, sinabi ni Gatchalian na hindi niya kinukonsinti ang ginawang traffic violation ng Orient Pacific Corporation. Balak magpatawag ng pagdinig tungkol sa issue si Senador Raffy Tulfo, chairman ng Senate Committee on Public Services. Ang DOTR naman pinag-aaralan ng ilang pagbabago sa EDSA Busway lalo tila nagiging takaw pasaway ito sa mga gustong tumakas sa traffic sa EDSA. Isa na riyan ang pagbabawa sa mga iniisyong protocol plates sa mga opisyal ng gobyerno. Tig-2 protocol plates ang binibigay ngayon sa kada senador. Para talagang yung plate is to be used only by the official. No? Yeah, decision na ni SP yan. I think si SP will know the best. Pinag-iisipan rin ng Department of Transportation na baligtarin ang daloy ng EDSA Bus Carousel. Halimbawa, sa halip na kasabay yung EDSA Bus Carousel na mga pa-northbound na sasakyan, gagawin itong salungat o patimog. Ito raw ay para maging iwas pasaway ang carousel. Para talagang exclusive na lang yung busway for the buses, no? For public utility vehicles. Tapos yung pintuan ng bus na sa right side din, no? So meron ding mga safety considerations, no? Mas madali po. Bakit? Para hindi po mahirapan sumakay yung mga tao. Pagka binalagtad po kasi, yung mga pasahero, hindi na po magkakaroon ng siksikan. Kinakausap na nila ang mga kumpanya na nag-ooperate ng busway at maaaring magkadesisyon kung itutuloy ito bago matapos ang taon. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi.